Eto ho, may mensahe mismo itong si dating Pangulong Duterte sa patuloy na isinasagawa na kilos protesta sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo at ng iba't iba pang mga grupo at personalidad o individual na lumalahok na ngayon ay nasa liwasang Bonifacio na dyan po sa lungsod ng Maynila. At ito ho ang mensahe ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi ho niya ay sa mga Pilipino, ipagpatuloy nyo yan. Itong mensaheng ito ay kanyang inilabas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kitty Duterte na ngayon po ay nasa The Hague, the Netherlands at binisita po yung kanyang ama. So inaasahan na talagang ito po ay mas lalong magbibigay buhay dito po sa mga masugid na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang pamilya. Ito'y sa gitna ng patuloy. Naku, lumalakas ho. Ito hong ginagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Nasa day 3 na ho, ikatlong araw na po. Na kung saan unang 2 araw ay sa EDSA Shrine, diyan po sa may Quezon City, at yung pangatlo ay nailipat na po sa Liwasang Bonifacio. Samantala, panoorin po muna natin ito hong pahayag mismo ni Kitty Duterte at siya po ang nagpaabot ng mensahe ni dating Pangulong Duterte para po sa mga Pilipino at sa mga nagsasagawa po ngayon ng kilos protesta diyan po sa Liwasang Bonifacio. Panoorin po natin ito pong si Kitty Duterte. So, yesterday I informed him of the protests in EDSA. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi, sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yan yung sabi ni PRD. Okay, yan po ang pahayag ni Kitty at na kung saan ay namutawi mismo sa bibig ni dating Pangulong Duterte na yun nga po ay para daw po sa mga Pilipino ay ipagpatuloy nyo yan. Itong isinasagawang kilos protesta na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. At dagdag pa ho ni Kitty ay ibinahagi rin umano ni dating Pangulong Duterte yung kanyang pananaw sa sitwasyon sa bansa. Ito ho, pagkakasabi niya, sa abuso nila sa atin, darating yung panahon na mapupuno talaga yung mga Pilipino. So, yun ho. At syempre, alam naman natin, di ba, kasabihan kapag puno na ang salok, dapat nang kalusin. So, yun ho. At, yun po ang binabanggit ni dating Pangulo. At so ngayon ay base ho sa pinakahuling report, mismo yan, galing kay Congressman Leandro Legarda Leviste ng Batangas, nandun ho siya. Sabi niya, ay nasa 15,000 na po as of 3 o'clock at inaasang magiging hihigit pa sa 20,000 ang lalahok habang patuloy na lumalalim ang gabi sa day 3 ng nitohong kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. At marami po ang nakikisa. Ito po ay para sa transparency, accountability at democracy. So inaasahan na dadami pa po ito at siyempre dyan po sa lungsod ng Maynila talagang maganda ho, magaling ho yung pamahala dyan ni Mayor Isko Moreno. At sabi niya ho talagang wala raw po siyang kakaba-kaba kapag INC ang nagrarally. Dahil sa, sabi ho niya, kampante ho siya na tuwing magsasagawa ng rally ang INC dahil sa maayos ang record nito sa pagdaraos ng malaking pagtitipon. So binigyan din po ng alkalde na napatunayan na po ng INC ang kakayahan nitong magsagawa ng mapayapang pagtitipon, di ba? Yung nakaraan, ilang milyon ho yan sa may Luneta. At ang pinakamatindi ho dyan, matapos po yung ginawang kilos protesta ng Iglesia ng Cristo, ay parang wala ho nangyari sa lugar. Nilinis ho yung dyan din ho sa may EDSA,
Bago ho nilisan po at lumipat po sa Liwasang Bonifacio, yung mga miyembro ho ng INC, talagang sila po ay talagang nilinis yun nila. Kaya nga kanina, pagdaan ko sa EDSA, parang wala ho nangyari. Wala hong bakas na nagkaroon po ng kilos protesta dahil ni katiting na basura ay wala po na naiwan. So ganyan po sabi natin ay kadisiplinado ito hong INC. Kaya nga ito pong si Yorme Isko Moreno ay sabi niya kampante ho siya at walang kakaba-kaba. So sa ngayon ay aabangan natin dahil sa patuloy yung pagdami ho ng mga tao diyan po sa Liwasang Bonifacio at na kung saan ay patuloy yung kanilang panawagan na sana nga po ay wakasan na. Ito hong matindi ho at malawak ho na nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Kasi talagang alam niyo ho, hindi po usad ang Pilipinas kung patuloy na ninanakaw po yung pondo ng bayan. Dapat ho, ito ay napupunta sa mga sabihin natin talagang yung mga basic services na kinakailangan ng mga mamayan. Samantala, isingit ko na rin ho ito, may binabanggit itong si dating COA at dating Comelec Commissioner, Attorney Rowena Guanzon, na kasi bakit daw parang yung ibang grupo ay galit na galit po dito sa Iglesia ni Cristo at sa sinasagawang protesta. Ikinukumpara po ni Atty. Guanzon ang naging turnout ng INC rally sa naunang White Ribbon Rally. At hinamon ang mga kritiko na magsagawa ulit ng sariling pagtitipon kung nais nilang ipakita ang suporta ng publiko. Kasi sa pagkakatanda ko mga kababayan sa aking pag-monitor, ay nasa 3,500 lang po ang dumalo dyan po sa White Ribbon na yan. Napakalit, katitingnan ko. Tingnan mo na bakit po nila pinipintasan at sinisiraan ito hong kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Samantalang yung mismong itong White Ribbon Rally, wala, kung nilangaw ho 3,500 lang, tapos ang nakadeploy 10,000 na pulis. Mas marami pa ho mga pulis kaysa mga ralista. Ano ibig sabihin po niyan? Kulang po ang suporta ng publiko kasi lumilitaw na ako mga kababayan, yung mga nanguna ho dyan sa White Ribbon Rally, puro mga makakaliwak. At ng mga di umano, sinasabi, di umano, na mga komunista. Yun ho. Pero siguro medyo makakaliwa lang mga ano bang ibang tawag uron na kung saan yun po yung kanilang paniniwala. Pero sila po ay lumalaban din naman ho at kanilang pinapanawagan na tapusin na po yung nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Dapat naman ho talaga magsama-sama. Pero paano ho matatapos ang korupsyon? Kasi nga ho parang lahat po nasangkot, sila po ngayon ay nagtatakipan. Sila ay nagsasabwatan para mapagtakpan at huwag na pong matuloy ito hong investigasyon. Kung walang investigasyon, wala pong mapapanagot. At kung wala hong mapapanagot, magtutuloy-tuloy ho ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. So yun po ang pinakamahirap. At alam naman natin na kapag patuloy ho ang pagnanakaw, patuloy rin ho yung paghihirap ng taong bayan. Di po ba? Ganyan ho imbis na ginagastos ho at inilalaan sa mga mahalagang proyekto dito po sa ating bansa, yung mga basic services, alam niyo, yung sa health, naku, importante ho yan. Alam niyo, nakakaawa yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga mahihirap, na pumipila po sila sa mga ospital po ng gobyerno. Dahil siyempre, libre ho dapat ang serbisyo ron pero grabe naman ho ang pila. Tapos ho niyan, ay pipila rin ho sila sa PCSO at iba pang mga ahensya ng ating gobyerno, DSWD, at maging sa mga politiko para makahingi ng tulong. Na kung tutuusin ho mga kababayan, kung talagang nagagamit ho ng tama yung pera ng o pondo ng bayan, hindi po ganun dapat na maghirap ang mga Pilipino di po ba? Kasi kaya lang ang matindi ho ngayon ay napupunta sa bulsa
ng mga politiko, mga kababayan. Kaya dapat to talagang panahon na para wakasan ito hong kabuktukan at yung kasamaan at yung pagnanakaw ho sa kaban ng bayan. Kasi inaagawan ho nila, imbis na kumbaga sa isusubo na lang ho ng mga Pilipino, inaagaw pa ho ng mga politiko, mga kababayan. Tapos sila sa sarap ho ng buhay. Kaya dapat ho merong maparusahan dito ho. At sa ngayon ay wala ho. Biruhin nyo yung pinakasentro ho ng kumbaga sa yung pinaka may malaking papel dito po sa flood control scandal na ito, gagawin mong state witness. Paano ba naman yun? Yung tinutukoy natin, yung dating si DPWH Secretary Manny Bonoan, na kung saan itong ombudsman na ito, biruhin nyo, may pinakamalaking papel. DPWH, dyan ho galing ho yung malalaking pondo sa flood control. Siya ho ang tumutukoy kung sino ang dapat nabigyan ng pondo at siya rin ho ang naggagawa ng disenyo. Siya ho may control ho sa Ejecutibo at siya rin ang nagbibigay ng bayad sa mga kontraktor. Tapos gagawin ho gagawin state witness. Ano ibig sabihin ho nito, mga kababayan? So siya po'y makakalibre sa anumang pananagutan at kaso. So magiging hayahe ang buhay. Sa ngayon may mga report na ididiin daw ho ni dating Secretary Manny Bonoan ay itong si House Speaker Martin Romualdez.